Napakababaw daw ng rason netong si Bongo. Napakababaw ng kanyang banat kay Senator Trillanes. Yung kanyang mga pananalita ay makikitaan mo na nangangatog, kinakabahan, at takot na takot. Yan si Bongo. Hindi na ata uobra daw yung pagmamakaawa mo, yung pagmamalinis mo, Mr. Bongo. Sinasabi niya kasi ito daw ay paulit-ulit na paninira laban sa kanya. Yun naman pala paulit-ulit na paninira eh. Yan pala ang iniisip mo na paninira ito lahat ni Senator Trillanes. O ay bakit hindi mo tuluyang kasuhan? Anong ginagawa nyo? Ba't hindi nyo kasuhan? Bakit naandyan kayo sa social media at paawa kayo ng paawa? Ano ba, Mr. Bongo? Ang mas nakakatawa dito, yung pati yung suot, polo daw, netong si former Senator Antonio Trillanes, ay rehashed pa rin. Pati daw polo ni Senator Trillanes, rehashed, yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin para siya ang pumuti. Yan kasi ang sinasabi ni Bongo na binabado daw siya, pinapahiran daw siya ng putik ng isang Senator Trillanes para siya daw, para si former Senator Trillanes daw ang pumuti. Kung tutuusin, wala namang dapat pagtakpan kasi ang isang former Senator Trillanes Open book. Lahat ng kanyang ipinaglalaban ay alam ng sambayanan, alam ng taong bayan. Ay bakit pursigido siya na kayo ay maipakulong? Kasi tignan nyo naman, nakita nyo naman yung ebidensya, sobrang daming ebidensya na matagal nang kinalap ni former Senator Antonio Trillanes. At alam mo naman na hindi talaga uusad yung kaso na yan noon dahil sa proteksyon nyo diyan sa ombudsman. At syempre, nasa power si Digong. Meron pong komento ang isa sa pina-follow natin sa social media na si Attorney Jesus Falses. Ang sabi niya, ibig daw sabihin, malinis si former Senator Antonio Trillanes. Hindi kasing gara kasi ng katulad ng iniisip natin si Bongo ang mga pananamit ni Senator Trillanes. Simple lang, walang bagong damit kadalasan at kung makikita mo nga, inuulit ang damit. At walang problema sa pag-ulit ng damit. Ako nga, konting-konti rin lang ang damit. Ano bang problema sa pag-ulit ng damit? Sabi nga ni former Senator Trillanes, irrelevant itong mga ganitong klaseng komento. At kung nagsimula kang magkomento ng mga ganito, Mr. Bongo, ang ibig sabihin, wala kang laban. Wala kang laban sa kasong ito.